Welcome to News 5 Everywhere. Eto mga tula, hulog sa bitag ng T3, modus ng tatlong bagitong pulis sa Quezon City. Kotongan, eto'y kinukutongan ng mga kapatid nating binabae. Narito ang buong report. Hulog sa bitag ng T3 at Crime Investigation Detection Unit ang kamkaringal ang tatlong bagitang pulis na nanghuhulid up sa Philcoa sa Quezon City. Ayon sa biktimang si Dexter, Miyerkules ng gabi nang makilala niya ang isang lalaki. Niyaya niya ako sa Philcoa. Naglakad-lakad kami hanggang sa nakarating kami doon sa maraming puno na madilim na lugar. Sabi ko, alis na tayo dito. Sabi niya, hindi tayo aalis. Mamaya pa tayo aalis. Maya-maya pa isang police mobile ang huminto sa kanilang harapan at pilit siyang isinakay. Akusasyon ng nagpakilalang Police Inspector Marlon Panal, kakasuhan siya ng paggamit ng illegal na droga at public scandal. Pero sa halip na dalhin sa presinto, hiningan siya nito 10,000 piso kapalit ng lahat ng kanyang gamit. Nakiusap ako sa kanila na pauwiin nila ako para makapag-provide ako ng 10,000 na demand nila sa akin para ibalik nila sa akin lahat ng mga bagay na kinuha nila sa akin. 5,000 piso lamang ang hawak ng pera noon ni Dexter. Kaya naman nagkasundo sila ng mga pulis na magkita muli kinabukasan. Dito na inilapit ni Dexter kasama ang bitag T3 sa tanggapan ng CIDU ng Camp Karingal. Agad naman sila nagkasa ng entrapment operation. Bandang alas 11 ng gabi, dumating na mga suspect. Nang sumakay na ng mobile si Dexter, naging hudyat na ito sa mga operatiba na damputin ng tatlong pulis. Kinilalang tatlong dorobong pulis na sina PO1 Biag, PO1 Dennis Maagda at PO1 Ryan Parungo ng QCPD Station 9. Pero nang nagpakilalang Police Inspector Marlon Panal, peke pala at kasabot lamang ng tatlo. Pati ang lalaking nakilala ni Dexter, call boy pala at kasabot rin ng mga dorobong lesbo. Kung meron kaming kasama mga bakla, i-text namin sila. Tapos yun, ipepesto namin sa gilid-gilid, hulihin. Tapos yun, kinukuha ang mga gamit. Ayon kay Police Senior Superintendent Joel Pagdilaw, malinaw na hold up ang modus ng mga lesbo. Kaya naman patong-patong na kaso ang kanilang haharapin. Tatlong PO1, kakasuhan siya ng robbery extortion, yung tatlo. Doon sa civilian naman, robbery extortion at saka usurpation of authority. Ano na naman, nakita naman natin dito sa tatlo na purely na hold up talaga to. Na ina-allege na merong drug violation at saka alarm and scandal. So pinakamadaling mabiktima yung mga civilian natin na very vulnerable sa ganito, lalo na sa gabi. At itong pulis na to talagang napakawalang at dapat ito ma-dismiss sa serbisyo. Kasalukuyan, nakadetain ng tatlong kotongerong pulis, pati na rin si Laudio sa Camp Karingal. Eto mga tol, Station 9 na naman. At para sa isyong yan, makakausap natin si Police Senior Superintendent Joel Pagdilaw, Deputy Director for Administration ng Camp Karingal. Magandang hapon po, Colonel. Sir Ben, magandang hapon din po. Okay, ang isang bagay ho na kami ho na-impress, pulis din ho mismo ng huli doon sa mga kotongerong pulis sa pulis, yun ho magandang tingnan at maganda ho makita ng tao na kayo rin naka-uniforme, humuhuli din sa mga sumusuot ng uniforming, binababoy ang suot ng uniforme ng pulis. Ano ho ang nakikita nyo rito? So yun Ben, this kind of activity under the watch ng District Director natin at saka dito sa buong QCPD will not go unpunished. At we will see to it that the full force of the law will apply to protect the many good ones in the police service, lalo-lalo na yung gumagawa naman sa QCPD. Okay. Sir, may suggestion lang ho kami sa T3, baka sakali ho ito makakatulong na rin. Mag-set up ho kayo ng hotline para doon ho mismo sa mga kaparehong ginagawa ho ng tatlong nahuli ninyo na matawagan ho ng mga biktima or pamilya ng biktima sa bagay niyan. In this case ho, ito nakatulong ho kayo at tulong din ho dyan sa bitag T3 na lumapit ho sa inyo, naka-action ho agad kayo. Pero sa amin ho sir, bakit ho parang every now and then nakakita ho tayo ng mga ibang parang hindi ho natatakot dito sa ginagawang pangungutong at sa extortion ho, hulidak. Ano hong nakikita nyo? Parang iba ho, parang hindi ho natatakot doon sa mga hakbang na ginagawa ninyo
Parang dito sa bagay na to, anong nakikita nyo ho? Long term? Sir Ben, nakikita natin dito, ito mga bagong pulis na-recruit ito noong year 2009, 2008 at saka 2000. 3 to 5 years lang sila sa service. So parang yung training nila napakahina. No? At saka yung sa, titingnan natin yung sa recruitment program natin sa mga Okay. pulis. Kailan palakasin natin yung background investigation sa mga police applicants natin. Alright. Para dito makikita natin yung mga background nila sa neighbor, sa reputation nila sa family. Para yung talagang police makukuha natin na bago pa mag 6 months na very short period para madisiplina natin. At least yung mga personality nito is talagang kaagit-agit at saka very right-minded. Yung behavior nila tama para sa pagtatrabaho sa pulis natin. Well, panghuli sir, kinukongratulate ko rin ho yung CIDU ninyo sa Camp Karingal na sila rin mismo ng huli dito sa mga kutongerong pulis ninyo dyan at para malinis na ho yung hanay para hindi na ho pamariso ng iba. Maraming salamat po. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.